Sa kaharian ng Barbania ay may tatlong prinsipe. Si Prinsipe Pedro ang pinakapalaban at pinakamatapang. Napakahina mo! Prinsipe Diego ang pinaka-hindi matapang. At ang bunsong si Prinsipe Juan ang pinakamabait at pinakasimple sa lahat. Ika na? Isang magandang balitang pinarating mo sa akin ngayon. Maraming salamat sa... Mga prinsipe! Ang mahal na hari! Malala na ang kalagayan ng mahal na hari at ang tanging makapagpapagaling sa kanya ay kanta. Kanta? Kanta lang naman pala eh. Walang ibang makakagamot sa kanya kundi ang awit ng buwagang ibong Adarna. Pero para mahuli ito, kailangan niyong pumunta sa bundok Tabor. Bundok Tabor? Doon niyo mahahanap ang napakagandang puno, ang Piedras Blanc. Kumikinang ang mga dahong ito na parang diamante. Doon lamang dumadapo ang ibong Adarna. Ibong Adarna? Nangangagat yun, Lola? Hindi. Pero mahirap hulihin ito. Diego, Juan, huwag kayong mag-alala. Ako mismo maghuhuli sa ibong Adarna na yan. Mas mabutit sasama kaming dalawa, kuya. Hindi na! Mahaba pa ang naging paglalakbay ni Prinsipe Pedro. Marami siyang bundok at gubat na dinaanan hanggang sa wakas ay nakarating na siya sa bundok Tabor. Aha! Nandito na ako sa bundok Tabor. Malapit ko na makita ang ibong Adarna. Sino ka? Sino ka? Kalaban ka ba? Huwag mo akong saktan. Hihingi lang ako ng konting pagkain at inumin. Yung ho ba? Sensya na po kayo pero gagamitin ko pa ito sa aking paglalakbay. Kung ganon, maaari mo bang pitasin ang mga bungang yan para may makain ako? Pasensya na po talaga. Pero nagmamadali po ako. Iwan na po kayo. Totoo nga. Napakaganda nga ng Piedras Latas. Dito kaya makikita ang ibong Adarna. Ibong Adarna. Kay ganda niya. Buti na pahinga ako. Para pag nakatulong ang ibong Adarna, saan ko na siya hulihin. Manghang-mangha si Prinsipe Pedro sa ganda ng boses ng ibong Adarna. Pero habang Ganda talaga nakikinig ng boses niya. siya ay inantok dahil para siyang Parang inaantok, oh. hinihingi ng awit. Anong nangyayari sa Juan? Kasi ako mapakali hanggang ngayon eh. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita natin si Kuya Pedro. Mag-iisang linggo na! Naku! Baka nakuha na yun ng mga kalaban at saka mga hayop at higante doon. Baka na paano na yun? Mga anak? Ama!
Hanggang ngayon, Ama, hindi pa rin natin nakikita si Don Pedro. Dapat isa sa inyo ang sumunod sa kanya. Mabuti ako na lang, Ama. Hindi pwede. Ama, natatakot ako ngunit. Sige, ako na lang ang pupunta doon. Anak, Diego, mag-iingat ka sa iyong paglalakbay. Salamat, Ama. Tulad ni Prinsipe Pedro, dumaan rin sa hirap at gutom ang Prinsipe Diego. Oh my God. Sino ka? Sino ka? Diyan ka lang, diyan ka lang. Huwag ka lumapit. Sinabi na huwag ka lumapit. Diyan ka lang. Ating pagkain at inumin. Hihingi ka lang pala ng pagkain. Tinakot mo pa ako. Teka lang, Lola, ha. Tingnan ko muna. Nako, Lola. Pasensya na. Kunti na lang eh. Paano kung magutom ako mamaya? Maaari mo ba akong tulungang kumitas ng mga prutas? Gutom na kasi ako. Nako, Lola. Sobrang taas niyan. Takot ako eh. Nagmamadali din. Pasensya na po. Tulad ni Prinsipe Pedro, hindi rin tinulungan ni Prinsipe Diego ang babaeng kitungin dahil nagmamadali siyang hanapin ang ibong Adarna. Boses ng ibon yan. Ito na nga ata ang sinasabi nilang ibong Adarna. Asan kaya yun? Kuya Pedro. Kapag kumanta ang ibong Adarna, nagiging bato ka. Kuya Pedro! Kuya Pedro! Ano naman ang ibong Adarna? Parang inaantok Tulad na rin ni ako. Prinsipe Pedro, Teka nga. inantok din si Prinsipe Diego sa pagkanta ng ibong Adarna. Gaya ni Prinsipe Pedro, ay naiputan rin siya. At ito'y naging bato. Malala na. Sige na, makin mo. 3 linggo na hindi pa sila bumabalik. Anong araw na ngayon, Dama? Ngayon po ay araw na Biyernes, mahal na prinsipe. Ama, payagan niyo po akong sundan ko sila. Hindi pwede, anak Juan. Sa ikaw na lang ang prinsipe dito sa palasyo. Paano kung matulad ka na yung mga kapatid? Ngunit Ama, lumalala na po ang inyong sakit. Gusto ko pong malutasan na ang ating problema. Hindi pwede, Juan. Ako ang hari. Ako ang dapat yung sundin. Hayaan niyo po ako, inyong prinsipe, na magligtas sa inyong buhay. Pangakong dadalhin ko dito ang ibong Adarna at dadalhin ko dito si Kuya Pedro at si Don Diego. Kung yan ang iyong pasya, o siya, mag-iingat ka, anak. Maraming salamat, Ama. Tulad ni Prinsipe Pedro at Diego, si Prinsipe Juan ay nagtiis rin sa hirap at pagod. Ngunit napakalayo pa ang kanyang lalakbayin. Nakalayo ko na, ngunit hindi ko pa sila mahanap. Pati ang ibong Adarna. Ay, sa taas ko nilakbay, nagugutom na ako. Ay, tingnan ko nga ang pagkain ba dito. Sa kanyang paghinto, ay may matandang lumapit sa kanya upang manghingi ng tulong. Sino ka? Sino ka? Manghingi ng pagkain at Pagkain mo ba? Sorry po. Kinain ko na po kasi. Itulong po talaga yung dala kong pagkain eh. Saktong-sakto lang po sa akin pag lalakbay. gutom na kasi ako. Sige na nga. Sa'yo na na to. Salamat, iho. Tsaka na. Hindi tulad ni Prinsipe Pedro at Prinsipe Diego, si Prinsipe Juan ay may mabuting kalooban. Sakto na itong binigay mo sa akin. Nakita ko na ang kabutihan ng iyong puso. Salamat po. Sumama ka sa akin. Tinulungan ng Nararapat ka ermitanyo ng si tulungan Prinsipe Juan pagkat kung nakita ko paano niya na mayroon magtupa kang ang mabuting ibong puso. Adarna. Gabi-gabi,
Umuwi ang ibong Adarna sa puno ng Piedras Platas. Nakakaantok ang boses nito at kailangan mong pigilang makatulog. Hiwaan mo ang iyong palad at patakan mo ng kalamansi upang magising ka. Yang agwang bindita na yan, ihahagis mo yan sa mga kapatid mong naging bato. At upang maging tao ulit sila. At ihagis mo ang lubid na yan para makuha mo ang ibong Adarna. Tutulungan ka ng ibong Adarna. Una, hindi mo siya sasaktan. Pangalawa, ipapangako mo na sa oras na pagalingin ang iyong ama ay papakawalan mo na ang ibong Adarna. Maraming salamat, Aling Almitan. Walang anuman, Prinsipe. Mag-iingat ka sa iyong paglakbay, Prinsipe. Nakapabuti na pala ng ermitanyo yan. Tinulungan niya ako upang makuha ang ibong Adarna at maligtas ang aking mga kapatid. Ako na lang ang iisang alas upang maligtas ang aking ama. Ngayon. Boses yun. Kurang yun na. Yun ang hinahanap ko. Tama. Ito na nga yun. Ang Piedras Platas. Kuya Pedro, Kuya Diego. Nagiging bato na kayo. Narinig ko na awit yung ibon. Inaantok na ako. Tama nga sila. Sinabi ng matanda. Tasan mo. Gamitin mo ito. Ba, hindi ako makatulog. Tingnan mo na. Ako na lang ang tanging pag-asa. Hulihin kita ang ibon na ka. Inihagis niya ito at sa Nahuli rin wakas ay nahuli na rin ang ibong Adarna. Nagiging bato na. Ito ang agwa bindita. Sinabi ng ermitanyo kapag pinatak ko ito, ay magiging magbabalik sila sa kanilang pagkatao. Kuya! Pedro! Kuya Diego! Maraming salamat. Kayo naging bato at kayo ay bumalik na sa inyong katauhan. Halika't babalik na tayo sa ating mga kaharian. Teka. Nahuli mo ang ibong Adarna? Oo, nahuli ko ito. Tara na't babalik tayo upang gamutin ang ating ama. Tayo na! Hindi matanggap ni Prinsipe Pedro na si Prinsipe Juan ang nakahuli sa ibong Adarna. Ang maging hari sa susunod. Ako ang panganay. Kaya gagawa tayo ng paraan. Ano naman ang gagawin mo? Nakuha niya na ang ibong Adarna. Basta, ako ang bahala. Itutulak natin siya sa bangin. Ikaw ang bahala. Kuya, bilisan natin ang paglalakad dahil kailangan tayo ng mahal na hari. Sige! Tampana natin. Ano ang sunod? Ikaw ang bahala. Diego, pahawak muna. Mayroon muna akong dadaanan. Pupuntahan ko ang emertanyo upang magpasalamat dahil siya ang nagtulong sa akin upang makuha ang ibong Adarna. Kasamahan kita! Tala, kuya. Kuya, Alam mo, Don Juan, napakagaling mo. Kasi nahuli mo ang ibong Adarna. uy, gagaling na talaga si Itay, kuya. Ngunit, hindi ako papayag. Ikaw ang maging susunod na hari. Kuya, huwag naman ganun. Para ito, para ito sa ating lahat, kuya. Alang kuya! Buti nga sa'yo. Ako na maging susunod na hari.
Lingid sa kaalaman ni Prinsipe Pedro, si Prinsipe Juan ay tinulungan ng ermitanyo. Prinsipe, Wala na po akong lakas para anong nangyari sa'yo? tulungan niyo po ako. Bumangon ka. Tutulungan kita laban sa taksil mong mga kapatid. Tumayo ka. Tara, ihahatid kita sa kaharian ng Birbania. Aling ermitanyo, paano na ang ibong Adarna? Huwag kang mag-alala, Prinsipe, sapagkat hindi aawit ang ibong Adarna, sapagkat hindi sila ang nakakuha nito. Mabuti sa gayon, magmamadali tayo upang magaling na ang hari. Pagdating ni Don Juan sa Birbania, ay dito na nagsimulang umawit ang ibong Adarna. Kamusta na kayo, ama? Wala na akong nararamdamang sakit. Mabuti naman. Magaling na ako. Salamat mga anak. Ano lang yun sa'yo, Don Juan, aking bunsong anak. Ibong Adarna, tunay kang mahiwaga. Maraming salamat sa'yo. Maraming salamat, mahal na diwata. Dahil sa iyo, napagaling mo ang aming ama, ang aming hari dito sa Birbania. Gaya na nga ng pangako ko sa'yo na papakawalan ko katapos pagaling ng akin. Walang anuman dahil nakita ko ang kabutihan ng iyong salita. Paalam na, aking diwata. Yan na bro, gusto mo. Look, Brad! Sleep! Salamat sa... balik sa balik. Oras na ngayon at araw na yun. Ngayon po. Pagpagin mo dito! Napagaling sa kanya,